Nang sumunod na araw habang kumakain ay mapapansin na sanay na ang apat sa lasa ng luto ni Kaoru habang si Sanosuke na bago pa lang ay napabulong kay Kenshin na masama umano ang lasa ng luto nito. Narinig yun ni Kaoru at dahil sa inis ay pinagbabato nito si Sanosuke nang biglang dumating ang hepe ng pulis. Humingi ito ng paumanhin sa nangyari nung nakaraan at sinabi kay Kenshin na naroon siya upang humingi ng pabor. Hiniling nito na matulungan sila ni Kenshin na matalo ang pusakal na mamamaslang na nagngangalang Kurugasa, isang mahusay sa paggamit ng espada. Sa nakaraang 10 taon tanging matataas na pinuno ng pamahalaan ang pinapaslang nito at lahat ng mga iyon ay imperialista. Bagaman nagbibigay iyon ng babala sa susunod na papaslangan ay palagi pa rin iyong nagtatagumpay. Maging ang mga pulis na nakatutok sa pagbabantay ay pinapaslang nito bago pa makalabit ng mga iyon ang gatilyo. Inisip ni Kenshin na isa rin iyong mamamaslang mula sa revolusyon tulad niya. Kinagabihan, bantay sarado ng mga kapulisan ang labas at loob ng gusali habang nasa loob naman ng silid si Kenshin kung saan naroon ang susunod na biktima ni Kurugasa na si Mr. Tani. Nangako ito na magbibigay ng pabuya sa kung sino mang makakapaslang kay Kurugasa. Dumating din doon si Sanosuke at sinabing hindi niya maaaring hayaan na mag-isa lang lumaban si Kenshin. Pagpatak ng saktong alas 12 ng hating gabi ay naging alerto lalo ang mga bantay at doon na nga nagsimulang umatake si Kurugasa. Narinig nila mula sa silid ang pagpaslang yun sa mga bantay kaya nang maramdamang papalapit na iyon ay sina Kenshin at Sanosuke na ang nagbantay malapit sa pinto, ngunit sa bintana dumaan si Kurugasa. Sinabi ni Kenshin na siya na ang baalang makipaglaban at ipinagkatiwala na nito kay Sanosuke si Mr. Tani. Dahil sa laki ng pabuyang ibibigay ay nagunahan ang ibang mga bantay sa pag-atake ngunit ilang segundo lang ay bumagsak na ang mga ito. Dahil doon ay natakot na ang ibang mga bantay nang biglang gamitin ni Kurugasa ang kanyang mga mata dahilan para ang lahat ay matigilan. Samantala, sa kalagitnaan ng gabi ay bumangon si Kaoru dahil may nararamdaman umano itong kakaiba. Nanatiling hindi makagalaw ang lahat ng naroon sa silid maliban kay Kenshin na nakapagtago sa likod ni Sanosuke. Habang palapit si Kurugasa kay Sanosuke ay doon binanggit ni Kenshin ang tungkol sa paraan ng Nikkeido Shin no Ippo, isang teknik kung saan hindi makagalaw dahil sa takot. Narinig na ni Kenshin ang tungkol doon noong revolusyon sa Kyoto, ang pagsasali ng enerhiya gamit ang mga mata papunta sa iba. Tumawa lang si Kurugasa at sinabing wala na siya ngayong pakialam sa mga baboy na nabubulok sa pera at kapangyarihan dahil si Kenshin na ang nais nitong harapin, ang pinakamalakas na imperialista na si Batosai ang mamamaslang. Ngunit sinabi ni Sanosuke na hindi na ito ang Batosai na kilala noon dahil mula nang matapos ang revolusyon ay nagpa siya itong hindi na muling kumitil ng buhay hindi tulad ni Kurugasa. Doon na nagsimulang maglaban ang dalawa pero maya-maya pa ay tumigil na si Kurugasa at sinabing hindi siya nasisiyahan sa ganong laban dahil hindi na ito ang Batosai noong panahon ng revolusyon. Nang ibalik ni Kurugasa ang espada sa kaluban nito ay muli nang nakagalaw ang mga tao. Sinabi nito na bibigyan niya ng isang araw si Kenshin para ibalik kung ano ito dati, ang mamamaslang na nagpapatigas sa dugo ng mga tao. Tuluyan nang umalis si Kurugasa habang ipinangako naman ni Kenshin na tatalunan niya iyon bilang isa sa nabubuhay na mamamaslang noong panahon ng revolusyon. Nakiusap si Kenshin na sabihin ni Sanosuke kay Kaoru na hindi muna siya babalik doon dahil handa itong itapon ang lahat para labanan si Kurugasa. Nang malaman ang tungkol doon ay agad na kumilos si Kaoru para hanapin si Kenshin sapagkat kung matatalo o mano nito si Kurugasa ay babalik na iyon sa dating sarili at maglalakbay na muli tulad ng sinabi nito noon. Iniwan na si Kaoru ng kanyang mga magulang kaya ayaw nitong pati si Kenshin ay mawala rin sa kanya at muling maiwan mag-isa. Tumakbo na paalis si Kaoru kaya agad itong sinundan ni Yahiko at Sanosuke. Natagpuan ni Kaoru si Kenshin sa tabing ilog at doon nito ipinahiram kay Kenshin ang paborito niyang asul na laso. Dahil hiram lang iyon ay dapat yung isauli sa kanya ni Kenshin at kung aalis ito matapos maipanalo ang laban ng hindi naiisauli ang laso ay hindi niya ito mapapatawad. Nangako si Kenshin na ibabalik niya iyon basta bumalik na si Kaoru sa paaralan. Ngumiti si Kaoru ngunit bigla itong dinakip ni Jinei upang gamitin para galitan si Kenshin at maibalik ang dating Batosai. Sinabi ni Kaoru na mandaraya si Jinei dahil sa pagdukot nito sa kanya, ngunit para dito ay ginagalit niya lang si Kenshin upang bumalik ito sa pagiging mamamaslang. Ayon kay Jinei, hindi alam ni Kaoru ang tunay na pagkatao ni Batosai na nagbigay ng kilabot sa lahat noong panahon ng revolusyon. Sinabi ni Jinei na nasa Kyoto rin siya noon bilang isa sa mga miyembro ng Shinsengumi at nakikipaglaban din siya tulad ni Batosai, kaya naman ngayon ay natutuwa siyang makaharap ang dating mamamaslang. Para kay Kaoru ay magkaiba ang dalawa dahil hinding-hindi na umano babalik si Kenshin sa pagiging mamamaslang bagay na tinawanan lang ni Jinei.
Samantala, nagpadala ng sulat si Kenshin sa dalawa upang ipaalam na dinukot ni Jinei si Kaoru at sinabing kung hindi na siya muling makakabalik ay iligtas ng dalawa si Kaoru kasama ang hepe ng pulis. Nag-alala ang dalawa para kay Kenshin dahil maaari iyong matalo laban kay Jinei kaya naman kumilos ang mga ito para tulungan iyon. Dumating na ang oras ng pagtutuos ni Kenshin at Jinei at natutuwa ito dahil dumating doon si Kenshin na galit na galit. Sa laban ng dalawa ay nagawang madaplisan ni Jinei ang kaliwang braso ni Kenshin bagay na nagpabagsak dito. Para kay Jinei ay malayo pa rin si Kenshin sa dating batusay dahil wala pa rin umano itong balak na patayin siya kaya hindi pa rin ito nasisiyahan sa laban nila. Dahil doon ay ginamit muli nito kay Kaoru ang Nikkeido Shin no Ippo at sinabing tatagal lang ito ng 5 minuto bago mawala ng buhay dahil sa pagtigil sa paghinga. Dalawang bagay lang ang makakapagligtas sa dalaga, una ay kung kusa iyong matatanggal ni Kaoru pero mangyayari lang iyon kung mas malakas ang kaluluwang mandirigma nito kesa kay Jinei, bagay na alam nilang malabong mangyari. Pangalawa ay kung mapapaslang siya ni Kenshin kaya sa madaling salita, maililigtas lang nito si Kaoru kung papaslangan niya si Jinei. Dahil doon ay agad itong inatake ni Kenshin bagay na ikinatuwa nito sapagkat nagbalik na umano ang hinahanap nitong batusay. Sinimulan na ng mga ito ang seryosong laban at gamit ang istilong batujutsu ng Hiten Mitsurugi ay nagawang durugan ni Kenshin ang buto sa braso ni Jinei at pinunit ang mga litid nito. Alang-alang kay Kaoru ay desidido na si Kenshin na maging mamamaslang muli kaya pilit nitong sinusubukan na pigilan si Kenshin ngunit hindi ito makapagsalita hanggang sa magawa na niyang isigaw na itigil na iyon ni Kenshin at huwag bumalik sa pagiging mamamaslang. Muling bumangon si Jinei pero pinigilan ito ni Kenshin at sinabing sumuko na lang sapagkat wala na rin naman itong magagawa gamit ang mixing espada at ang kaliwa nitong kamay. Hindi pa rin nagpapigil si Jinei at ito na mismo ang tumapos sa sarili niyang buhay. Matapos ang nangyari ay sinabi ni Kenshin na ipaubayan na niya iyon sa mga pulisya. Narinig naman nila ang boses ng nagtatalong sina Yahiko at Sanosuke kaya pinuntahan nila ang mga ito. Natawa na lang ang mga ito sa itsura ng dalawa at maya-maya pa ay sabay-sabay na silang naglakad pa uwi. Malaki ang pasasalamat ni Kaoru kay Kenshin dahil sa pagligtas nito sa kanya pero mas nagpapasalamat ito sa kanya dahil kung hindi niya pinigilan si Kenshin ay baka tuluyan na nga itong bumalik sa dati nitong buhay bilang batusay na mamamaslang. Kasabay niyon ay ibinalik na rin ni Kenshin ang ipinahiram na laso ni Kaoru pero laking galit nito nang makitang nagkabahid iyon ng dugo. Gayunpaman sa huli ay masaya ang mga ito dahil hindi nagtagumpay si Jinei sa binalak nito. Nang sumunod na araw ay nakipaglaro ng dice sina Kenshin at Sanosuke para malibang habang isang babae naman ang sinusubukang tumakas mula sa mga lalaking humahabol sa kanya. Nang matalo sina Sanosuke sa laro ay sinisi nito si Kenshin dahil pambayad niya sana sa magtitinda ng candy na si Yoita ang pera, ngunit laking gulat nito nang malaman sa mga kalaro na wala na si Yoita. Pilit inalam ni Sanosuke ang dahilan ng pagkamatay ni Yoita dahil wala naman umano iyong sakit kaya sinabi ng isang lalaki na dahil yun sa opyo. Hindi alam ng lalaki kung kanino iyon nanggaling pero may nakapagsabi raw na maganda yun para kay Yoita, at huli na ang lahat bago pa nito nalaman na isa yung opyo. Galit na galit si Sanosuke dahil sa nalaman nang biglang magbukas ang kanilang pinto at isang babae ang biglang yamakap at humingi ng tulong kay Kenshin dahil nakita nitong may espada o mano ito. Sunod na dumating ang dalawang lalaki at sinabing walang makikialam dahil sa sanduan lang nila si Megumi pero dahil kasalukuyang mainit din ang ulo ni Sanosuke ay agad nitong sinuntok ang lalaki bago pa nito mahawakan ang dalaga. Sinabi ng isang lalaki na mag-ingat si Sanosuke sa mga ikinikilos nito dahil mga tauhan o mano sila ni Mr. Takeda. Si Konryu Takeda ay mukhang simpleng mangangalakal lang pero ang totoo ay isa itong pinuno ng mandiraya at kung ano-anong krimen ang ginagawa nito para kumita ng malaki. Tinanong ni Sanosuke kung anong kinalaman ni Megumi kay Takeda pero itinanggi ng dalaga na kilala niya ang mga iyon, kaya isang lalaki ang nagsalita at sinabi kay Megumi na masama ang magsinungaling. Akmang aatakihin ni Beshimi si Megumi para hindi na umano ito makatakas pa pero agad iyong pinigilan ni Kenshin. Hindi pa nila alam ang buong kwento pero hindi nila hahayaang masaktan ng isang babaeng walang kalaban-laban. Sabay na inatake ng dalawa si Beshimi bagay na nagpatalsik dito. Pagkatapos nyo ay isinama ng dalawa si Megumi pauwi pero hindi iyon nakasundo ni Kaoru dahil sa inaasal nito kay Kenshin na tila pinagseselosa ni Kaoru. Samantala, matapos paslangin ang pumalpak na dalawang tauhan ni Takeda ay ipinag-utos nito kay Beshimi na iyon na lang ang magdala kay Megumi doon, at pinaalalahan ng huwag ng magkakamali dahil si Megumi ang susi upang magkaroon sila ng limpak-limpak na salapi. Sinabi ni Megumi kay Kenshin ang tungkol sa 60 tauhan ni Takeda, at ang tungkol sa commander ng mga iyon na siyang may pinakamataas na tungkulin sa grupo.
Dati itong espiya ng pamahalaan at ito rin ang naging pinakamataas na espiya ng palasyo ng Edo, si Aoshi Shinamori. Ngunit para kay Megumi, pakiramdam niya ay ligtas siya hanggat nasa tabi niya si Kenshin kaya napakamot na lang ito sa ulo. Gayunpaman, sa isip ng dalaga ay oras na umatake ang grupo ay hindi rin yun magagawang pigilan ni Kenshin kaya hindi siya maaaring magtagal doon. Sinubukang alamin ni Kenshin kung bakit hinahabol si Megumi ng grupong iyon pero hindi nito sinagot ang tanong niya. Lumabas na si Kenshin at sinabing mas mabuti kung ipagpapalumagay nila na alam na ng grupo ng Oniwaban ang lugar nila kaya kailangan nilang maging alisto at magbantay. Humingi na agad si Kenshin ng paumanhin kay Kaoru kung sakali man o manong magkagulo doon pero ipinangako nito na poprotektahan siya nito. Habang nag-uusap ang mga ito ay biglang dumating ang malaking tao at sinabing ibalik na lang sa kanila si Megumi, ngunit hindi nakinig ang dalawa kaya nagsimula na ang paghaharap ng mga ito. Habang naglalaban ay tatakas na sana si Megumi pero nakita ito ni Kaoru. Ayon kay Megumi ay malabong manalo si Kenshin kay Hayatoko sapagkat ang grupo ng Oniwaban ay walang pinipili sa pagpaslang. Hindi ang mga iyon maaawa kahit pababaya ang kalaban ng mga iyon, ngunit sinabi ni Kaoru na nakikipaglaban si Kenshin para sa kapakanan ni Megumi at kahit pagaano kalakas ang kalaban ay patuloy siya nitong poprotektahan dahil marunong itong tumupad sa pangako. Doon napatingin si Megumi kay Kenshin at natuwa ito nang makitang hindi iyon nasaktan man lang kay Hayatoko. Sunod na umatake si Sanosuke at pinuntiryan nito ang bunganga ni Hayatoko upang mailabas niyon ang sekreto sa pagbuga ng apoy. Nagtagumpay naman ito hanggang sa mapabagsak na nito si Hayatoko sa pamamagitan lang ng pagsipa. Hindi makapaniwala si Beshimi na natalo agad si Hayatoko kaya naman mula sa pinagtatagwang puno ay umatake ito kay Megumi na agad namang naharang ni Yahiko. Ilang minuto lang ay biglang tumamba si Yahiko bagay na ikinatuwa ni Beshimi sapagkat hindi na umano yun magtatagal dahil sa nakamamatay na laso na laman ng spiral dart. Aatakihin na sana ni Kenshin si Beshimi pero nagawa agad iyong tangeyan ng isa sa mga kasapi ng Oniwaban at sinabing balang araw ay magkakaharap din sila ni Kenshin at saka umalis. Samantala, sisipsipin na sana ni Kaoru ang lason pero pinigilan ito ni Megumi at sinabing magdudulot iyon ng impeksyon at mas lalo lang lalala. Sinabi ni Megumi ang mga kailangan upang magamot si Yahiko kaya agad na kumilos ang dalawa upang sundin ang mga sinabi nito. Tumayo si Megumi at binuhat si Yahiko patungo sa silid nang biglang mapansin ni Sanosuke ang nahulog mula dito. Tinikman niya iyon at nagulat siya dahil opyo ang mga iyon ang pumatay kay Yoita. Palaisipan kay Sanosuke kung bakit may opyo si Megumi at inisip nitong siguro ay ito ang dapat nilang bantayan. Nang sumunod na araw ay naiiyak na ibinalita ni Kaoru sa dalawa na maayos na si Yahiko kaya nagpasalamat ang mga ito kay Dr. Gensai. Ngunit sinabi ng doktor na doon ang mga ito magpasalamat sa naglista at nagsulat ng mga sangkap at tamang pagkakasunod-sunod kung paano gawin ang gamot at iyon ay si Megumi. Dahil sa ipinakita nitong kabutihan ay sinabi ni Kaoru na unti-unti niya na iyong nagugustuhan. Samantala, hindi makapaniwala si Aoshi na natalo ng isang lalaki sina Hayatoko at Beshimi kaya sinabi nito sa tauhan na kilalanin ang lalaking may ekis sa mukha at ibalita sa kanya ang tungkol doon. Inihain na ni Megumi ang niluto nitong ohagi pero nagtaka si Yahiko kung bakit wala doon si Sanosuke. Sinabi ni Kaoru na siguro ay natutulog iyon dahil napuyat sa pagbabantay kagabi kaya kumain na ang mga ito kahit wala iyon. Habang kumakain ay nagkaasara na naman sina Kaoru at Yahiko kaya nagtawanan ang mga ito habang kumakain, bagay na ikinainggit ni Megumi dahil parang isang totoong pamilya ang mga ito at doon ito naalala ang kanyang pamilya. Tumayo muna si Megumi para kumuha ng kape at doon ito kinwestiyon ni Sanosuke tungkol sa opyo na nahulog dito noong nakaraan. Agad nitong sinisi si Megumi sa pagkamatay ni Yoita ngunit inawat ito ni Kaoru at hiningi muna ang paliwanag ni Megumi, nang bigla naman itong tanungin ni Kenshin kung si Ryusei Takani ba ang ama nito. Nagtaka si Megumi kung bakit kilala ni Kenshin ang kanyang ama kaya sinabi nito na iyon ay dahil narinig na ni Kenshin ang apelyidong Takani sapagkat marami ng dalubhasang doktor ang nanggaling sa pamilyang yun na nagmula sa Eizu. Ngunit dahil sa alitan laban sa sandatahang imperial ay pinaslang si Ryusei Takani at sinunog naman ang bahay ng mga ito kasama ang asawa at dalawang anak na lalaki, at ayon sa balita ay tanging anak na babae lang yun ang nakaligtas. Naawa si Kaoru kay Megumi dahil sa masamang pinagdaanan nito pero para kay Megumi ay mas masalimuot pa ang nangyari sa kanya matapos mawala ang pamilya niya. Mula Eizu ay nagpunta ito sa Tokyo upang maging katuwang ng isang doktor pero ang hindi niya alam, ang doktor ay kasosyo ni Takeda sa paggawa ng opyo. Isang araw ay nagkaroon ng alitan ang dalawa at napatay ang doktor kaya siya ang naging kahalili niyon sa paggawa ng opyo. Nagsikap si Megumi na maging isang kahanga-hangang doktor tulad ng kanyang ama pero ganoon ang kinahinatnan niya.
Sa ngayon kaya niya tinatakasan si Takeda ay dahil pinipilit siya na gumawa ng mas mura at bagong klase ng opyo na kapag kumalat sa publiko ay magiging isang kalamidad. Dahil doon ay inalok ni Kenshin si Megumi na manatili muna doon bagay na sinang-ayunan ni Kaoru. Tumayo at lumabas na sa silid si Sanosuke dahil hindi umano ito sang-ayon sa nais ng dalawa dahil sa pagkamatay ng kaibigan niya. Habang naglilinis ng pinagkainan si Megumi ay may nagpadala ng sulat kaya agad itong tumakbo palabas ng bakod. Isa pala iyong tauhan ni Takeda at nang makita ni Sanosuke ang pagdukot nito kay Megumi ay agad niya iyong sinundan. Nakita niyang kinakausap ito ni Takeda upang kumbensihin para bumalik ngunit ayaw na talaga ni Megumi kaya tinakot ito ni Takeda na madadami ang mga taong nasa paaralan ng Kamiya kasama na rin ang mga bata. Natigilan si Megumi nang marinig iyon habang sinabi naman ni Aoshi na bakit hindi na lang kaladkarin ni Takeda si Megumi pabalik, maliban na lang kung natatakot umano ito kay Batusai. Para kay Takeda ay mas gusto niya kung kusang sasama si Megumi sa kanila nang sa gayon ay hindi na makialam pa ang mamamaslang. Dahil doon ay ipinag-utos ni Aoshi na bantayan si Batusai kaya agad na kumilos ang tauhan nito. Napaluhod na lang si Megumi habang umiiyak dahil iniisip nitong hindi na nga niya talaga matatakasan pa si Takeda. Sa paaralan, isang sulat ang natagpuan ni Kaoru sa silid ni Megumi na nagsasabing babalik na umano iyon sa Eizu, bagay na agad nitong ipinaalam kay Kenshin. Nagduda si Kenshin sa sulat na iyon kaya alam na nito ang ibig sabihin yon. Bago tuluyang bumalik si Megumi ay nakausap nito si Sanosuke at nangako na hindi na siya gagawa ng opyo nang sa gayon ay wala nang masawi. Nagpatuloy ito sa paglalakad nang bigla itong matigilan sa sinabi ni Sanosuke na nandoon lang sila ni Kenshin para tulungan siya at hindi umano ng mga ito hahayaang mapahamak siya dahil naghihintay pa sa kanya ang dalawang bata. Habang nag-uusap ay may naramdamang pag-atake si Sanosuke kaya agad nitong iniiwas si Megumi. Hinarap ni Sanosuke si Shikijo, ang bantay ng kastilyo ng Edo, ngunit nagulat siya sa taglay nitong kalakasan. Gayunpaman hindi siya nagpatinag dito nang susuntukan na siya nito hanggang sa mapabagsak niya na si Shikijo. Ngunit yayayain pa lang sana niya paalis si Megumi ay dinukot na ito ni Beshimi at isasama na sana papasok sa kastilyo nang biglang dumating na sina Kenshin. Sinabi ni Sanosuke na tinatakot ni Takeda si Megumi kaya bumalik na lang ito para protektahan ang mga nasa paaralan. Dahil doon ay nagpresenta si Yahiko at Kaoru na sasama upang mailigtas si Megumi kaya naman tumayo na si Sanosuke upang sumama na rin sa tatlo. Hindi na nag-aksaya pa ng oras ang mga ito at agad na pinasok ang gate ng kastilyo. Samantala, habang kinakausap ni Takeda si Megumi ay nakaisip ito ng paraan para pigilan si Takeda kaya nang lumapit ito sa kanya ay agad niyang binunot ang patalim, ngunit nang akma niya na itong sasaksakin ay mabilis yung naaga ng tauhan nito. Dahil doon ay nagalit at sinampal siya ni Takeda at sinabing kukuhanin muna nito ang ginawa niyang opyo bago siya nito ligpitin. Patuloy ang pakikipaglaban ng apat sa mga bantay sa baba bagay na ipinagtaka ni Takeda dahil sa pagbubuwis umano ni Batusai ng kanyang buhay para lang mailigtas ang simpleng tao na si Megumi. Inisip ni Hanya na baka isa na iyong opisyal ng sandatahan na naniniwala na mas mahalaga ang karangalan at katarungan kaysa sa salapi. Nagawa ng talunin ni Kenshin ang mga bantay kaya sinabi nito kay Takeda na oras na para ibalik sa kanila si Megumi, ngunit sa halip ay binati lang nito si Kenshin sa pagkakapanalo niyon laban sa kanyang mga tauhan at sinabing walang duda na ito nga si Batusai. Inalok pa nito si Kenshin ng malaking halaga ng salapi kapalit ng pagiging tauhan o manunyon sa kanya. Ngunit kahit gaano kalaki pa ang ialok nito ay hindi iyon tinanggap ni Kenshin kaya tinanggap na ni Takeda na talo siya at sinabing ibabalik niya si Megumi pero kailangan muna niya ng isang oras para makapaghanda. Plano ni Takeda na alamin kay Megumi ang paraan ng paggawa ng opyo kaya ito humihingi ng oras ngunit dahil hindi na makapaghintay pa si Kenshin ay sinabi nitong siya na mismo ang tataas para bawiin si Megumi. Dahil doon ay ipinag-utos ni Takeda kay Hanya na kalabanan si Batusai pero hindi ito nakinig at sinabing wala siyang obligasyong sundin ang utos nito dahil tanging si Aoshi lang na commander nila ang susundin niya. Maya-maya pa ay dumating na si Aoshi at sinabing dadalhin niya sa ikatlong palapag ang pakay ng mga iyon na si Megumi, at iniwan doon mag-isa ang mukhang pera na si Takeda bagay na ikinagalit nito. Sa pagpasok ng apat sa kastilyo ay sinalubong ni Hanya ang mga ito habang ibinalik naman ni Aoshi kay Megumi ang patalim at sinabing gawin nito ang nais nitong gawin. Sinubukan munang pakiusapan ni Kenshin si Hanya na palampasin na lang sila pero dahil sinusunod nito ang utos ng commander nito ay lalaban umano ito kahit buhay pa niya ang maging kapalit. Naglaban ang dalawa ngunit nahulog si Kenshin sa ilalim ng ilusyon ni Hanya kaya hindi nito magawang iwasan ang mga suntok nito. Para kay Aoshi kapag hindi na iwasan ni Kenshin ang bawat suntok ni Hanya ay wala na iyong pag-asa na manalo.
Dahil doon ay mas nag-concentrate si Kenshin kaya sa sunod na pag-atake ni Hanya ay nagawa niya na itong iwasan at matamaan ang kanyang espada. Gayunpaman, hindi pa rin sumuko si Hanya kaya sa muling pag-atake nito gamit ang matutulis na kuko ay napabagsak na siya ni Kenshin. Pagkatapos yun ay kumilos na ang mga ito para iligtas si Megumi ngunit hinarang sila ng mga natitirang tauhan ni Aoshi. Napansin ni Kaoru na nanginginig sa takot ang mga iyon kaya sinabi nito na sila na ni Yahiko ang bahala sa mga iyon at mauna na sina Kenshin at Sanosuke sa taas. Sa wakas ay nakaharap na ng dalawa ang commander na si Aoshi na agad na inatake ni Sanosuke ngunit wala itong nagawa. Dahil doon ay inilabas na ni Aoshi ang kanyang Kodochi, ang espada na mas maikli kaysa sa espada. Mas mahina iyon kesa sa espada dahil maikli pero mas magaan iyon na talagang ginagamit pang depensa at iyon ang espada na maaaring gamitin bilang panangga. Napaisip si Kenshin kung bakit mas pinili ni Aoshi na may pagtanggol ang sarili. Maya-maya pa ay umatake na ito, at gaya ng ginawa ni Hanya ay gumamit din si Aoshi ng Kempo. Dahil napansin ni Kenshin ang estilo ay inamin ni Aoshi na siya ang nagturo niyon kay Hanya. Maya-maya pa ay unti-unti nang napaluhod si Kenshin dahil sa sakit ng parte ng katawan niya na napuruhan ni Aoshi, at hindi siya makapaniwala sa taglay na kalakasan ng lalaking iyon. Habang naghaharap sina Aoshi at Kenshin ay galit na galit naman si Takeda dahil sa pang-iiwan sa kanya ni Aoshi hanggang sa nakaisip ito ng paraan kung paano makakaganti. Sa kabila ng pambihirang kalakasan ni Aoshi ay pinipilit pa ring lumaban ni Kenshin dahil hindi ito papayag na matalo siya at may mga taong naghihintay at umaasa sa kanya. Maya-maya pa ay nagawa na niyang mapabagsak si Aoshi dahil nagawa ni Kenshin na mapag-aralan ang estilo ni Aoshi, ngunit muli itong nakatayo at tinanong siya kung bakit hindi pa niya ito tinapos. Sinabi ni Kenshin na isa na siya ngayong taong gala at hindi na mamamaslang. Tinimok ni Kenshin si Aoshi na magbago ngunit para dito ay hindi iyon ganon kadali dahil buhay mandirigma na ang alam nila at namulat na sila sa ganong buhay kaya tanggap na umano nila ang kanilang tadhana. Inakala ni Aoshi na siya na ang pinakamalakas sa lahat pero nagkamali siya dahil mas malakas pa pala si Kenshin kaya sinabi nito na tapusin na siya ng mamamaslang. Hindi sumang-ayon si Kenshin sa nais ni Aoshi nang bigla silang atakihin ni Takeda at sinabing tatapusin na silang dalawa gamit ang Gatling gun. Agad itong nagpaulan ng bala hanggang sa matamaan nito sa hita si Aoshi dahil sa pagligtas nito kay Hanya. Huling nagpaulan ng bala si Takeda kaya agad iyong hinarang ni Shikiju para iligtas ang kanilang commander. Bago iyon tuluyang bumagsak ay sinabi nito na masaya siyang nagamit niyang panangga ang nakuha niyang maskuladong katawan na pinaghirapan niya noon bilang isa sa mga Oniwaban para sa kanilang commander. Dahil doon ay sinubukang iligtas ni Hayatoko at Beshimi ang kanilang commander ngunit maging ang mga ito ay napabagsak ni Takeda. Napasigaw si Sanosuke sa galit nang biglang lumitaw sa likod nila si Hanya at sinabing nasa ikatlong palapag si Megumi. Sinabi rin nito kay Kenshin na kuhanin na nito ang espada habang hinaharap niya ang mga pag-atake ni Takeda. Pagkatapos kay Hanya ay sunod na itinutok ni Takeda ang Gatling gun kay Kenshin. Nagpaulan ito ng bala pero patuloy pa rin sa pagsugod si Kenshin hanggang sa huminto na ang Gatling gun dahil sa bumarang spiral dart na inihagis kanina ni Beshimi. Tuluyan ang sinira ni Kenshin ang Gatling gun kaya nagmakaawa sa kanya si Takeda pero patuloy pa rin niyang inatake si Takeda hanggang sa bumagsak ito. Pagkatapos yun ay umalis na ang mga ito upang iligtas si Megumi na kasalukuyang hawak ang patalim upang tapusin ang buhay nang sa gayon ay mapagbayaran niya ang kasamaang nagawa niya. Ngunit bago pa nito maituloy ang balak ay napigilan ito ni Sanosuke. Dahil doon ay pinangaralan nila ito na hindi na maibabalik pa ni Megumi ang mga nawalang buhay kung siya ay mamamatay. Kaya sa halip na saktan ng sarili ay mas mabuti na tumulong na lang ito sa mga taong nangangailangan sa kanya dahil iyon ang pinakamagandang paraan upang pagsisihan ang mga pagkakamali tulad ng ginagawa ngayon ni Batusai. Dahil doon ay napagdesisyonan ni Megumi na sumama at matuto mula kay Dr. Gensai upang maging isang magaling na doktor. Nang makaalis ang mga iyon ay napaisip naman si Sanosuke kung bakit tanging si Takeda na lang ang natagpuan ng mga pulis. Inisip nito na marahil ay buhay pa si Aoshi kaya napatanong si Yahiko kung may balak pa kaya umano iyon na maghiganti. Hindi alam ni Kenshin ang kanyang isasagot pero naniniwala ito na magbabago na iyon matapos ang mga nangyari.